Karks. Mga kababayan, 7,000 magsasaka sa Davao, pinalaya po ni Apo BBM sa utang. Nako mga ka-JP Natex, marami na namang iiyak ng mga DDS. Sasabihin na mimigay na naman ng ayuda. Mga kababayan, itong gobyernong bangag, yan kasi ang lagi nilang sinasabi. Bangag ba ang isang taong may malasakit na kung saan mga kababayan ay para ganahan po ang ating mga kababayan na magsumikap pa para sila po ay hindi mawalan ng gana sa kanila pong ginagawang pagsasaka na tayo naman po ang nakikinabang. Panoorin at pakinggan po natin mga kababayan ang statement po ng pamimigay ng titulo ng ating Pangulo. Magandang araw mga kapuso. Dito sa Panabo City, Davao del Norte ay namahagi. Oy, sa Davao pa pala ito! Panabo, Davao, mga kababayan! Mamimigay ng titulo ang ating Pangulo. Babayaran nito ang utang. Okay? Meron ba niyan ang Duterte legacy nyo? Wala. Oh. Si President Ferdinand Marcos Jr. Magandang araw mga kapuso. Dito sa Panabo City, Davao del Norte ay namahagi si President Ferdinand Marcos Jr. ng Certificate of Condonation with release of mortgage sa mahigit 7,000 agrarian reform beneficiaries ng Davao Region. Itong sertipikong ito yung nagpapalaya sa ating mga magsasaka mula sa pagkakautang sa kanilang lupang sinasaka. Ito'y bahagi ng pagpapatupad ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act, kung saan ang pamahalaan na yung aako sa kanilang mga bayarin. New Agrarian Emancipation Act. Ibig sabihin mga kababayan, yung utang po ng mga magsasaka sa land bank, yan po ay binabayaran o binayaran ng ating Pangulo. Hindi po yan basta-basta binayaran lang dahil ang pera na yan ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kagaya po nung nakaraan, nung kami po ay nasa Pangasinan, nung kami ay nasa Cavite, ay nakasaksi din po ako na sobrang ikinatuwa ng mga kababayan natin na meron palang programa na ganito ang pamahalaan. Ang sabi nila, wala daw nagagawa ang Pangulo. Ang sabi nila, walang pakinabang ang Pangulo, puro ayuda, walang kwenta. Sabi nila, ayuda, dapat turo ang mangisda, huwag bigyan ng isda. Ito mga kababayan, ito ang talagang masasabi kong dagok sa mga DDS. Ano sinasabi nyo? Ang Pangulo namin nagtatrabaho, ang Pangulo namin simple lang, pero kumikilos, hindi kailangan ng bunganga. Kita nyo nga, mga kababayan sa usaping bayan, sabi ninyo hindi nakikialam, pero kumikilos po ang Pangulo namin. Zero utang na sila. Wala na silang babayarang amortization, interest, at iba pa. Unang nagawaran ng Certificate of Condonation with release of mortgage ang mga magsasaka mula sa Davao Oriental, Davao del Norte, at Davao de Oro. At isusunod naman ang Davao del Sur at Davao City. Naku po, puro Davao mga kababayan. hindi ba sampal sa pagmumukha ng mga nasa Davao yan? Oy, GP, wag ka naman ganyan. Hindi, sampal sa pagmumukha ng mga ilang dekada? 3 decades. Tapos naging presidente pa, naging vice president pa mga kababayan. Ang anak at tatay ay naging presidente. Kita nyo naman, nagawa ba nila yan doon sa kanilang mga constituents? Nagawa ba nila yan? Naisip ba nila na paganin ang buhay ng mga magsasaka? Hindi. Ang ginawa mga kababayan, tarification law. Na pinahirapan po ang ating mga magsasaka. Ano ang dulot ng tarification law na ginawa ni Duterte? Pinapasok ang mga importer mga kababayan. Importer ang nakikinabang. Yung mga kababayan natin, kita nyo, pag sila po ay nagtanim, anong ginagawa? Napakamura ng bibilin yung kanilang mga produkto, napakamura. Dahil, bakit? Paano hindi bibili ng mura? Hindi na mapapakinabangan ng gusto. Dahil ang ginagawa nila, tinatabunan ito ng puro import. Sabi ng dating Pangulo,
yung tariff na yan, gagamitin sa mga magsasaka, pwede naman pala kung tutusin mga ka-JP Natics, na tulungan mo ang mga magsasaka natin. Ibigay mo ang pangangailangan nila. Road to market o farm to market system para mawala na yung mga tawag dito, mga middleman. Mawala na yung mga kurakot na mga kartel. Oh. Ano ngayon ang nangyayari? 'Di ba? Yung GDP natin tumataas. Anong sinasabi niyo? Walang ginagawa ang Pangulo. Numbers, mga kababayan, ang magsasalita. Maliban sa Kokrom ay namahagi rin ang Pangulo ng titulo ng mga lupa sa mga magsasaka. Sa speech ng Pangulo, ayon sa kanya, ay nais niyang palaguin pa ng ating mga magsasaka ang kanilang mga sakahan upang itaguyod ang kanilang pamilya at ang ating bansa. Ito po si John D. Esteban para sa GMA Integrated News at GMA Regional TV, 1 Mindanao. Wow! Kurakoy? Pangalan mo palang Kuyakoy. Ano sinasabi mong bayad ako? Nakakatawa ka. Kung wala kang ebidensya, otherwise yan paninira lang yan, Brad. Inggit yan, ipikit mo yan. Oh, eto mga kababayan, eto ang pananalita po or statement ng ating Pangulo. Huwag kayong inggit dyan. Pag inggit kayo, ipikit nyo yan, kababayan. Diba? Huwag nyo pairalin yan. Dahil ang inggit, nakakasama. Ang inggit, napapaaga po ang buhay. Oh. Ang cabinet secretary na tiga rito at siyang namamahala sa lahat ng mga iba't ibang problema na lumilitaw sa pamahalaan. Ngayon ay nandito siya upang tumulong dito sa ating pagbigay ng ating mga titulo at saka yung tinatawag na Kokrom. Ating Secretary Anton Lagdameo. Oy, nandito pala si Anton Ang Lagdameo. kalihim ng Mindanao Development Authority, Leo Magno. Ang mga kinatawan ng pangalawang distrito ng Davao, ang kinatawan ng pangalawang distrito ng Davao del Norte, Representative Alan Dulali at ang iba pang mga miyembro ng kapulungan ng kinatawan ng Pilipinas na nandito. Lahat Correct. Ang inggit, nakamamatay yan. Kaya pag inggit, pumikit na lang kayo. Hindi ko po kailangan magpabayad. Kurakoy. Sa views ko pa lang ngayon, mga kababayan, kaya mo PM mo ko, papakita ko sa yung sahod ko. Kaya nga ako nakalipat eh. 'Di ba? Si YouTube magaling magbayad. President, correct ngayong araw na ito. Good to see you all. Matagal na tayo hindi nakikita. Punong lalawigan ng Davao del Norte. Yolanda Governor Bailon. Alvin Jubaib at iba pang mga gobernador na nandito ngayon. Ang pangalawang punong lalawigan ng Davao del Norte. Nako. De Carlo Oyo Uy at iba pang mga vice-gobernador na nandito. Laking sampol po talaga ito sa mga Duterte. Pero inyo dinayo pa kayo, mga kababayan, yung sinasabi nyong weak leader. Ito yung tunay na malasakit. Yung utang ng mga magsasaka, binayaran, mga kababayan. Samantalang naisip ba yan ng nakaraang administrasyon na sinasabi nila ay may malasakit? Ang sinasabi nila ay tunay at tatay daw nila, tunay daw pong Pilipino. Tunay na Pilipino, teka lang, hindi pa maka-China. Ang lungsod ng Panabo, Jose Relempagos at iba pang mga punong bayan na kasama natin ngayong umaga. At ang pinakamahalaga at ang pinakaimportante na kasama natin dito ngayon, kayo po, mga agrarian reform beneficiaries. Mga kasamahan ko sa pamahalaan, mga kababayan, maayong adlaw kaninyong tanan. Ang rehiyon ng Davao ay may espesyal na bahagi sa aking puso. Hinding-hindi ko po malilimutan
ang mainit na suporta at pagmamahal na pinadama ninyo sa akin noong panahon ng kampanya at sa bawat na pagkakataon na mapupunta ako rito. Mukha ng vlogger na to bangag din. Okay lang. Kung ang tingin nyo sa guwapog ito ay bangag. Alam nyo, hindi ko alam kung ano ba yung nakikita nyo talaga. Kayo ba ay naiinis? Kayo ba ay naaasar? O parehas lang? O sadyang kayo ay malabo na po, mas malabo pa ang mata nyo sa akin. Sabihin nyo, bangag. Ay, nako. Wala na bang ibang masasabi yung mga DDS dyan? Wala na ba kayo napapatunayan? Ako, taon-taon, mga kababayan, every 6 months, namimigay po ako ng dugo. Yung dugo ko po, mga kababayan, ay dugong maharlika. Kung ako po ay adik, malamang sa malamang, hindi po ito tatanggapin ng tawag dito, ng kumukuha po ng dugo. Hindi, GP, kaya kinukuha mo dugo mo, Dracula yung kumukuha niyan. Di ba? Kaya talaga ho. Dapat hindi na ako nakakapag-donate ng dugo kung ako po ay isang addict. Tandaan niyo po yan. Bakit every 6 months, ako po ay nagdo-donate ng dugo sa mga kababayan natin? Sa rehiyon ninyo. Dahil dito, masaya akong masaksihan ang patuloy na pag-unlad ng inyong lugar. Hangad ko na sa susunod na pagbisita ko rito ay pasisinayaan na natin ang Tagum City Bypass Road at ang Island Garden City of Samal Circumferential Road. Sa 2026 pa raw po matatapos, pero mas maganda kung mas maaga at pipilitin natin mas mabilis at mas maganda pa ang pagpapatayo na yan. Hindi lang po yan, inaabangan din ang pagbubukas ng Carmen Tagum City Coastal Road. Tiyak na makakatulong ito sa pagpapabuti ng sitwasyon ng trapiko at pagpapabilis ng galaw ng inyong transportasyon. Salamat po, Sir Bex Soreta TV. Thank you so much. Sir, vlogger ka din ba? O baka mamaya, guys, support nyo rin po si Sir Bex Soreta TV. Baka vlogger din po ito. Nakakatuwa ka talaga, GP, na dadala ko sa tawa mo. Skybright, thank you so much. At pagpapaunlad ng negosyo, turismo, agrikultura. Mas bibilis ang biyahe ng mga produkto, mas magiging madali na ating maipaparating ang mga tourist spot tulad ng mga beach, mga ilog at mga parks dito. Lalo pa natin, maitatampok ang angking talento ng mga Dabawenyo sa buong bansa at sa buong mundo. Para po sa kaalaman ng lahat, nag-organize po ang tanggapan ng Pangulo, katuwang ang Department of Education ng isang parole-making contest. Hinako Rivera, Sa shoutout. 148 pampublikong paaralan na lumahok, Grabe. ang Panabo City National High School ang nanalo bilang second place nitong Pasko na ito. Hindi lang pala, mga kababayan, na ang pinunta ni Pangulong Bongbong Marcos dito ay pamimigay ng mga titulo ng mga kababayan natin, lagpas 7,000 katao magsasaka, mga kababayan. Subalit marami pa palang plano ang Pangulo dito. Kita nyo, yan ang Pangulo. Hindi tinitingnan, lugar yan ng kaaway ko. Samantalang yung mga Duterte, lugar ng kaaway nila. Di ba ang sabi? Di baste, antayin nyo lang ang 2028 na makabalik kami sa Malacanang. Gagawin naming Marawi ang Ilocos. Tingnan nyo naman. Diba? Uubusin namin ang mga bangag dyan. Ba't sa Davao di nyo maubos yung mga bangag? Ba't pinag-iinitan nyo yung... Nasamid na tuloy ako. May nagagalit ata. Bakit ba pinag-iinitan nyo yung ibang lugar? Pag-iinitan nyo yung lugar ninyo na maraming nahuhuling shabu, maraming nahuhuling bangag. Ipinamalas ng mga estudyante ng Panabo City National High School ang galing, ang husay at pagkakamalikhain. Marites Alonso, shoutout. Kaya naman,
buo ang aking suporta sa lahat ng mga proyekto Cheryl. at programang naglalayon na maisulong ang pagpapalawig ng turismo, pag-asenso ng inyong rehiyon at pagkilala sa inyong galing. Itong araw po na ito ay isang patunay sa pangako pong iyan. Narito ako upang ipamahagi ang mga sertipikong magpapalaya sa ating mga agrarian reform beneficiary sa inyong Kay Romed. pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Ayan mga kababayan. Ayan ang mga certificate, hawak-hawak na nila. Ano ang magandang dulot nito, mga ka-GP Natics? Tingnan nyo po ang mga kababayan natin, ang isang magsasaka. Kasi meron ako na interview, hindi ko nga lang nasira kasi yung cellphone ko noon. Nag-overheat. Meron akong na interview sa bayan or probinsya ng Pangasinan. 'Di ba? Ang sinasabi po niya, mga kababayan, ito hindi niya pa binoto si PBBM. Taga Pangasinan, hindi niya binoto daw si PBBM. Ngayon, dahil hindi naman siya talaga taga Pangasinan, kumbaga nakapag-asawa lang doon, mga ka-GP Natics. Ang nangyari, yung lupa ng asawa niya doon sa Pangasinan, sila po ang nagagapas, sila po ang nagtatanim. Ang kwento niya sa akin ay, sabi niya, alam mo sir, dahil sa utang namin, sa sobrang hirap nung mga panahon, mga nagdaang panahon, nagkanda utang-utang kami dahil sa bagyo at kung ang mga unos o mga problema sa buhay. Sabi niya ganun, dahil kami po ay may utang, no? Hindi na namin magawa na magpahinga. Kumbaga, pinipilit namin yung mga sarili namin na mabayaran yung aming mga utang sa land bank. Dahil kung hindi kami kikilos, mga kababayan, at hindi kami magbabayad ng kahit porsyento-porsyento lang sa land bank, pwedeng mailit, pwedeng makuha ito ng land bank na hindi na namin pakinabangan. Kaya lang, ito ang itsura namin, payat na payat. Ito ang itsura namin, minsan, wala na kaming gana, ayaw na namin na magtrabaho talaga. Kaya lang, kailangan naming pilitin. At sa tingin nyo ba, sabi niya, sir, kung kayo ay may anak, dahil nga dito sa hindi namin matapos-tapos na bayaran o bayarin dyan sa pagkakautang namin, gugustuhin ba namin ang mga anak namin ay sumunod sa mga tahak namin o sumunod doon sa aming mga nakagawian dito sa paglulupa? Sabi niya, hindi. Ayaw namin, gusto naming maiba. Dahil kung dito lang sila, ay mananatili lang silang nakalubog. Mananatili lang sila na magtatrabaho para sa pang-araw-araw nila at mananatili lang sila magtatrabaho para sa pambayad dyan sa pagkakautang namin. Pero sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi niyang ganon, sobrang saludo kami. Kasi naisip niya na ito ay sagutin, bayaran. Ngayon, mga kababayan, hindi naman sa pagiging tamad ngayon mas magsusumikap pa kami dahil amin na ang kikitain, wala na kaming iisipin na babayarin o babayaran sa ibang tao o sa bangko. Kumbaga lahat ng ito ay amin na. Kung gusto namin magpahinga, makakapagpahinga kami. At lahat ng bagay na yan ay mapupunta lahat sa amin at sa pamilya namin. Ngayon, sabi niyang ganon, yung sinasabi ko sa iyo, sir, na ayaw kong manahin or tahakin din ng aking pamilya. Etong pagsasaka, hindi ko na po gagawin yan. Bakit? Aba, masarap nang maging magsasaka ngayon dahil kung wala kang utang, wala ka nang iisipin, ipagmamalaki mo talaga. 'Di ba? Yun ang sinabi niya sa amin, mga kababayan. Bakit pa natin ipagmamalaki? Sabi niya pa, bakit namin sinasabi yun, sir? Siyempre, ang mga kababayan natin, kung walang magsasaka, walang kakainin ang mga kababayan natin. In that way, sabi niya ganun, tayo bilang isang Pilipino, makakatulong tayo para wala ng import-import. Aba, mga kababayan, para ako natauhan, para akong binuhusan ng tubig. Pero inyo, hindi pa yun makamarkos, pero na-appreciate niya yung ginawa ng Pangulo sa kanila. Na-appreciate niya na ang magiging pakinabang nila doon ay magiging pakinabang ng sambayan ng Pilipino. Tandaan niyo po, mga kababayan, tayo, mga Pilipino, napakahilig po natin sa bigas.
kumakain po tayo ng palay. Kumakain po tayo ng sinaing, di ba? Na bigas. Inahanap natin sa pagkainan yan, mga ka-GP Natik. Sa makatuwid, tayong mga Pilipino, hindi tayo mabubuhay na walang kanin. So malaking pakinabang sa atin na yung mga kababayan natin na nagsasaka at meron po silang ibibenta nang sa ganon may pakinabangan at tayo din ay makinabang at hindi na tayo kukuha ng produkto ng ibang bansa na gaya at pangako lang ng nagdaang administrasyon. Pero iba pala ang nangyayari. Sinamantala ang tarif, sinamantala yung pagmumonopolyo ng mga import products na pwede naman pala tulungan na lang yung mga kapwa nating mga Pilipino, kapwa natin magsasaka para mapadali ang kanilang gawain at maging masipag sila at mayroon tayong maani at mapakinabangan ng bawat isa. Ang paggawad ng mga certificate. Oo, Lexter, Antinor, masakit sa lalamunan yun palay. Sorry naman. Nagkamali. Yan po ang sinasabi ko. Mahirap ang magsalita ng live dahil hindi yan scripted. Di ba? Kusa po yan lumalabas at the back of your head, ito ay nagpa-process papunta sa iyong mouth. O condonation with release of mortgage o yung tinatawag nating COCROM ay bahagi ng pagpapatupad ng isang bagong batas, ang New Agrarian Emancipation. Sabi ni Blue Sharp, Marcos, admin, utang mo burado. Dotae, buhay mo burado. Patay tayo dyan. Act. Ang programang ito ay naglalayong gawing ganap na pagmamayari ng ating ng inyong mga sinasaka. Ibig sabihin, wala na po kayong iisipin na babayarang amortisasyon, interes o at iba pang mga surcharge. Sa madaling salita, lahat ng inyong utang burado na. Uy! Limpyo na tanan. Ang sarap pakinggan. Sa buong Region 11 ay magbibigay tayo ng mahigit 11,000 COCROM para sa mahigit 9,000 benepisyaryo. Ito ay may kabuuang lawak na mahigit na 13,000 hektarya na nakakahalaga ng mahigit 600 milyong piso. Una natin igagawad ngayong araw ang mga COCROM sa mga benepisyaryong nagmumula sa probinsya ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental. Bago matapos ang taon, ay isusunod naman natin para sa mga Agrarian Reform Beneficiary sa Davao del Sur, Davao Occidental at sa Davao City. Naku, binuo mo ng buong Davao. Baka may umiyak. Baka bumuhos ng luha dyan, ha? O ano-ano na nasasabi ko, bumuhos pala. Mahigit 600 e-title sa mga ARBs mula sa Davao del Norte, del Sur ang ating ipapamahagi nang sa gayon magkaroon na ng sariling titulo sa lupang inyong sinasaka. Ito naman ay alinsunod sa proyekto ng DAR, gaya ng split project at ng land acquisition and distribution. Ito ang layunin nito ay mas pabilisin ang paghahati ng lupa. Land acquisition, yung tamang land acquisition, ha? Hindi yung kagaya nung ginawa ni Duterte, land acquisition, namigay ng lupa. May ginawa naman si Duterte, namigay ng lupa. Pagdating ng presidency ni Pangulong Bongbong Marcos, yung lupa na yun, mayroon palang nagmamay-ari. Di pinabawi, mga kababayan. Anong klase yun? Dapat pag land acquisition, ipinamigay mo yan sa mga kababayan natin, dapat yung lupa na yun ay pagmamay-ari ng gobyerno. Hindi pagmamay-ari ng private individual, ipamimigay mo. Diba? Naalala nyo yun, mga kababayan? Bandang Boracay ata yun eh. Para sa ating mga farmer beneficiary at ang pamamahagi ng mga lupang sakahan para sa mga magsasakang walang sariling lupain. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa World Bank dahil katuwang sila ng DAR sa pagpapatupad nito. Oy, fake news daw ako, fake vlogger daw ako. Hindi ba totoo to? Kinukurot ko na nga yung mukha ko eh.
Kung ang fake, mga kababayan, dapat hindi nagsasalita at dapat, hindi nasasaktan pag kinurot-kurot yung kanyang mukha. Paano ako naging fake? Hindi naman ako plastic. Bukod pa rito, mamamahagi rin tayo ng mahigit 140 Certificate of Land Ownership o CLOA sa Davao City. Patuloy po ang pagsisikap ng gobyerno nang mabigyan kayo ng mga proyekto na makakatulong sa pagpapalago ng inyong mga sakahan at magpapatatag sa Joel sektor ng agrikultura. Abelera, shoutout sa'yo. Kaya ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng bunga ng inyong pagsisikap, ang inyong sakripisyo at determinasyon. Elizabeth Makakaasa Punzal, kayo shoutout. na sa bagong Argo. Pilipinas, hindi namin kayo pababayaan. Ang paglilingkod sa inyo ay ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon Loyalistang para taga-Buid. magsumikap sa aming tungkulin. Sa ating Shout out. mga minamahal na benepisyaryo, sana po ang aming handog ay makapagbigay sa inyo ng bagong simula. Naway gamitin ninyo ang pagkakataong ito upang palaguin ang inyong mga sakahan at itaguyod ang kinabukasan ng inyong mga pamilya at ng ating bansa. Mabuhay ang ating mga magsasakang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Daghang salamat. Ay, grabe mga kababayan, kinikilabutan ako. Tingnan nyo yung balahibo ko nagtatayo, Hindi, iba talaga mga kababayan kapag tao sa puso, mararamdaman mo talaga yung sinasabi. Ganun yung nararamdaman ko kay Pangulong Bongbong Marcos at nung nagpapalakpakan yung mga tao, yung balahibo ko tumatayo. Ayan grabe ko nakikita lang sa camera yan, nagtatayuan. Diba? Goosebumps mga ka-GP Natex. Sigurado yung mga bashers dyan mag-iiyakan, sasabihin, bangag ako, bangag si Pangulo. Yan ba ang bangag mga kababayan? Ang ganda ng kanyang purpose. Natulungan yung mga kababayan natin na hindi po nagawa ng kanilang best president in the Philippines daw. Diba? Sabi nila best president in the Philippines, yung mamamatay tao, namiminger ng katulong, yung nagtatanim ng ebidensya, yung nagpipentanil, yung nagma-Mary Jane to stay him awake, di ba? Yun ang best president nila. Yung naguhulog ng tao doon sa eroplano, yun ang best president nila. Sabi ni Lexter Antinor, dito sa amin, nagbigay ng binhi ng palay ang government. Kita nyo na, mga kababayan? Adik, tama. Adik sa pagtulong. Yun talaga ang totoo dyan. Diba? Reyna Hingona in their dreams. Mabuhay ang mga Marcos. Next topic tayo, mga kababayan. Salamat po at kudos sa inyo, Pangulo, sa walang sawang pagtulong. Tuloy-tuloy lang, sir. Tuloy-tuloy lang po. Huwag niyong paniwalaan, huwag niyo pong tingnan yung paninira ng ibang tao sa inyo. Mas marami po ang nagmamahal, mas marami ang naniniwala sa inyong kabutihang loob. Dahil yung mga taong mainggit at hindi marunong magpatawad, yan po ay siguradong kakarmahin. Ang inggit, pikit. Mga kababayan, pag-usapan naman po